Mga kapuso, live nakuha po ito sa pahalik sa itim na poong Nazareno dito mismo sa Quirino Grandstand. At sa ngayon, tuloy-tuloy ang pasok ng mga tao. Pero paalala lang din po ulit sa ating mga kapuso, bawal po ang literal na paghalik sa imahe ng poon. At pwede lang po itong punasan ng bimpo o panyon. Magandang hapon po, 2 araw na lang bago ang muling pagbabalik ng traslasyon ng poong itim na Nazareno at tuloy-tuloy ang pagtutok ng GMA Integrated News sa mga aktibidad kaugnay niyan. At live po tayo rito ngayon sa Quirino Grandstand. At mula sa GMA Network Center, yahatid namin na iba pang malalaking balita ngayong araw. May nasita na namang motorista dahil sa bawal na pagdaan sa EDSA busway at nakadisgrasya pa dahil bukod sa bumangga sa concrete barrier, nabangga rin ang sumitang MMDA enforcer. Nakatutok si Katrina Soy. Wasak ang kanang bahagi ng bumper ng puting kotseng ito matapos tumama sa isa sa mga concrete barrier sa EDSA southbound mag-aalas 5 ng madaling araw kanina. Nabangga rin ang puting kotse ang nasa harapan nitong motorsiklo na minamaneho ng isang MMDA traffic auxiliary na si Jefferson Villaruel. Base sa investigasyon ng mga otoridad, napansin ni Villaruel na palipat-lipat ng lane ng puting kotse. The enforcer actually was passing through P. Tuason, Cubao southbound toward his duty. Magiging pa lang po ang ating enforcer. Napansin niya na there was this vehicle na medyo alanganin on the busway. Nagminot daw dito sa bus carousel area natin. Ayon sa MMDA, dumaan ang sasakyan sa EDSA busway at pina-exit umano ni Villaruel. Pero bumalik ito sa busway. Dito na raw inunahan ni Villaruel ang puting kotse para pigilan ito sa pagmamaneho niya sa EDSA busway. Unfortunately, bigla na lang napakabig, tumama itong sasakyan sa barrier natin. And it was found out that the driver was actually DUI or nakainom po ito. Sa panayam ni Super Radio DZWB reporter Luisito Santos sa driver ng sasakyan na si Mark Anthony Bagtas, hindi raw siya dumaan sa bus lane. Ang bagal ng dash kami. Ngayon, may kasururan ako, sa harap ko, nakamotor. Nakamotor sir, di ba? Nakamotor. O ngayon, bus lane saka dito, saan dapat siya pupunta? Iniwasan ko yung motor. Kasi magkadiretso kami sir, kahit kita naman sa dash cam sir. Dahil dito, napakabig siya at natamaan ng motor at concrete barrier. Nang tanungin naman kung nakainom siya. Mga 4 na sir. Agad naman daw dinala sa ospital si Villaruel na nagtamo ng galos at nabugbog ang balikat. Sabi ng QCPD Traffic Station 4, nagkasundo na ang driver at ang enforcer kaugnay sa pagkakapangga sa enforcer. Patuloy raw ang investigasyon ng MMDA sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Puso, tulad po kahapon, walang patid ang pagdating ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand. Ngayong ikalawang araw na pahalik sa poon ng itim na Nazareno. At kahit kanina po tirik ang araw sa maghapon, tiniis ng mga deboto ang init ng panahon para lang makalapit sa poon. Si Lola Caroline, 72 anyos, mag-isang pumila para sa pahalik. Hindi niya napigilang maluha matapos makalapit sa poon. Pagkakataon din ito para sa mga pamilyang may malilit na anak na makalapit sa imahe ng poon nang hindi na sumasali sa mismong traslasyon. Ang pamilya Rojas naman, first time na sinama ang kanilang bunso, habang maliliit pa ang kanilang mga anak, dito raw muna sila sa pahalik. Pero balak rin nila na balang araw makasama ang buong pamilya sa mismong traslasyon. Ngayong ikalawang araw ng pahalik sa poon ng itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand, sari-saring panalangin ang idinudulog ng mga deboto sa mahal na poon. Karamihan sa kanila may hinihiling pero ang talagang nananaig sa kanila ay ang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap nila mula sa Panginoon. May sakit po anak ko eh. May sakit po ang anak ko. Okay. So pinagdasal niya po yung anak niya? Opo. Ilang taon na po anak niya? 40 po. Sana po makasama po kami sa translasyon, lalo na po pag lumaki na po yung mga anak namin. So, yes po, yes po. Nagpasalamat po sa mga biyaya.
At habang nagpapatuloy ang pahalik o pagpupugay sa poong itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand, may mga pagkakataon rin naman na maikli ang pila. Depende po yan sa oras. At yan ang tinutukan live ni Mark Salazar. Mark? Pia, makikita sa mahabang pila ng mga deboto dito sa pahalik sa Quirino Grandstand ang nagbabalik buhay sa isa sa pinakamahalagang panata ng mga Katoliko, ang traslasyon ng itim na Nazareno. Sinimulan alas 7 kagabi ang tradisyonal na pahalik dito sa Quirino Grandstand at mula nooy hindi napatid ang pagdating ng mga deboto. Bakas din ang pagdadamayan gaya ng nag-alok ng libreng tubig sa mga naghihintay sa pila. Sa pahalik, tanging pagpunas ng mga panyo o hand towel sa imahe ng Nazareno ang pinapayagan. Mula sa iba't ibang lugar na may iba't ibang kwento, mula sa iba't ibang estado ng buhay, lahat pumipila para pagtibayin ang pananampalataya. Kanina pa po kami dito. Kahit umagahin kami dito, nandito pa rin po kami. Panata po na namin ng 9 years, kaya sinama ko po siya. Good health, more blessings po. Worth it naman po ito kasi po makakalik po kami sa Nazareno. May mga oras na maikli ang pila gaya ng malalim na gabi o gitnang tanghali, pero dapat maging handa sa mga pagkakataong humahaba ang pila gaya ngayong pahapon. May special lane naman sa mga may edad at may kapansanan. Pinapaalala ng mga otoridad, siguruhing nasa kondisyon ang katawan sa pagpunta rito. Kung may dala, ilagay sa clear plastic para mas madali sa inspeksyon. Huwag na isama ang masyado pang mga bata. Kung hindi maiiwasan, lagyan sila ng tag na may pangalan ng magulang at numerong pwedeng tawagan. At maging mapagmatyag sa paligid at dumulog sa pulis kung may kahina-hinalang nakita. Magpapatuloy ang pahalik dito sa Grandstand hanggang bukas. Bisperas yan ng traslasyon ng imahe ng poong Nazareno mula dito sa Grandstand pabalik sa Quiapo Church. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Mark Salazar. At ngayon naman mga kapuso, dumako tayo sa Quiapo Church kung saan mahigpit ang ipinatutupad na seguridad 2 araw bago ang traslasyon ng poong Nazareno. Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa Quiapo Church sa live na pagtuto ni Dano Tingkong. Dano? Pia, hindi na nga katakataka na ang dami ng mga nagsimba ngayon dito sa Quiapo Church dahil bukod sa katatapos lang ng pista ng 3 hari at regular Sunday Mass, 2 tulog na lang mismong araw na ng traslasyon. Pero paulit-ulit na pakiusap ng mga otoridad sa mga pupunta at magsisimba dito sa Quiapo Church, wag na magdala ng mga bawal tulad ng mga bag. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga namamanata at magsisimba ngayong araw, mahigpit ang pagpapatupad ng pamunuan ng Quiapo Church ng single entrance multiple exit. Sa Villalobos Street, mahaba ang pila para makapasok sa Plaza Miranda. Hinati sa 2 pila mga tao para sa inspeksyon bago makapasok sa simbahan. Kung may dalang bag, idadaan pa ito sa X-ray scanner at may metal detector naman para sa mga tao. Iba naman ang pila para sa mga walang dalang bag. Mas mabilis ang usad papasok ng simbahan. Kaya pakiusap ng Quiapo Church sa publiko, hanggat maaari, huwag nang magdala ng bag. Pero kung hindi talaga maiiwasan, pwede raw ang transparent na bag. Lahat din ng bitbit ay pwedeng suriin ng mga otoridad. Ang mga bawal po ay yung payong nga ho, yung sombrero nga po, yan ang ating pinagbabawal po. At siyempre po, naniniwala naman tayo na kung kakapapan din po tayo, kung sakasakali ho na marami yung nakita na maliliit nga yung bag natin, pero ang dami naman po na asahan po nila na magche-check pa rin po yung ating mga otoridad ng mga daladala ho nating gamit po. Sa labas, mahigpit din ang pagbabantay ng mga pulis at mga tauhan ng Quiapo Church sa paligid. Okay, mga gamit nyo, ingatan nyo ha. Ang mandurukot, nagsisimba rin. Ang ilan sa matyagang pumila galing pa sa malalayong lugar. Tulad ng pamilya ni Leonardo Gallegues na galing Marilao, Bulacan. Kinalakhan niya ang pamamanata sa poong Nazareno na ngayon ipinapasa niya sa mga anak. Ang sakit po ng asawa ko, nagkaroon po ng bukol po sa baga. Sabi po ng doktor niya kung sakit sa baga, may bukol po, dapat po buwan lang daw po, matagal na pong patay yung asawa ko.
Ako naman po, mild stroke. Awa po ng Panginoon Diyos ay nakakapagtrabaho pa po ako. Kahapon, lumuwas mula Naga, Camarines Sur ang buong pamilya ni John R.G. na 2011 nagsimula ang pamamanata sa Poon. Humingi lang kami ng malaking biyaya, tapos binigay niya. Kasaganahan sa pamilya, pagkawala ng mga sakit. At Pia, sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung pagdating ng mga bumibisita o magsisimba ngayon dito sa Quiapo Church. Lalo tuloy-tuloy naman yung pagsasagawa ng mga misa. Tuloy-tuloy din hanggang mamayang alas 7 ang pahalik dito rin sa Quiapo Church dahil meron ding pahalik dito sa Quiapo Church, yung regular na pahalik dun sa Evangelista side. Pero hanggang alas 7 na lang yan ng gabi dahil pagkatapos ng oras na yan ay sisimulan na ang paghahanda sa Quiapo Church para sa gagawing traslasyon sa Martes. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. At mga kapuso, yan muna ang mga updates sa ngayon. Magbabalik po kami mamaya para sa iba pang mga update. Sa ngayon, balik muna sa studio. Evan? Salamat, Pia. Sa ibang balita ay tinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot siya sa kumakalat na di umano'y tangkang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Gusto rin niya makausap si Pangulong Marcos kaugnay sa pagsuspindi sa Sunshine Media Network International o SMNI. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nababahala raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 30-day suspension na ipinataw sa Sunshine Media Network International o SMNI kung saan mayroon siyang programa. Ayon kay Duterte, hindi raw nasunod ang tamang proseso. Bunsod nito, nais daw ni Duterte na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nadali yung aking gikan sa masa. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin. I do not want to confront the President, but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, lagi raw available si Pangulong Marcos para kay Duterte. Makikipag-ugnayan din daw ngayon si Pangulong Marcos kay Duterte kung gusto nitong makipagpulong. Muli namang tinanong si Duterte kaugnay sa kumakalat na destabilization plot daw kung saan may pulong umanong nangyayari sa mga retired general sa Davao City. Itinanggi ni Duterte na sangkot siya dito. Sino namang gagong pulis o pati military na makipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. It's order and security maybe. Wala raw siyang dahilan para pangunahan ang pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. It's all in the mind. Why would I bother to tinker with these things at this... Bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? I'm comfortable with Marcos. Wala raw siyang problema sa Pangulo at wala raw mali sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Wala mang bugoy nakita ang major errors ba? Corruption, abuso. Apparently, si Marcos is treading on a straight path. Sa usapin naman kung muli siyang sasabak sa politika, iginiit ni Duterte na retired na siya rito. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga gusali at bahay sa Fort Lauderdale, Florida sa Amerika, tumama ang isang buhawi. Nagkikislapan ang mga nadaraanan nitong kawad ng kuryente. Naputol ang ilang linya. Wala namang naiulat na nasaktan. Nauna nagpalabas ang tornado warning ang mga otoridad doon. Patay ang isang construction worker matapos gumuho ang isang ginagawang bahay sa Quezon City. Base sa investigasyon, malambot ang lupang kinatatayuan ng bahay at wala rin itong building permit. Ayon sa pulisya, hindi pinapayagan ang pagtatayo ng estruktura sa lugar na katabi ng creek. Bukod sa nasawi, may 3 pang nasugatan sa insidente. Isa sa kanila, ang may-ari mismo ng bahay na ayon sa QCPD, tumakas matapos ang insidente.
Patuloy ang investigasyon sa posibleng pananagutan na may-ari ng gumuhong bahay. Mga kapuso, isa rin po sa mga dinarayong lungsod na nagdaraos ng traslasyon ang Cagayan de Oro City. Kumusta kaya ang paghahanda roon para sa kanilang sariling pagpupugay sa Nazareno? Alamin natin sa live na pagtutok ni James Paulo Yan, One Mindanao. James? Matinding seguridad ang ipinatutupad para sa traslasyon ng itim na Nazareno sa Cagayan de Oro City na gagawin sa January 9. Handa at nakaalerto na ang pulisya, militar at iba pang ahensya ng gobyerno para sa ligtas at matiwasay na traslasyon ng puong itim na Nazareno sa Cagayan de Oro City sa Martes, January 9. Bago ang pandemya, nasa halos 60,000 na mga deboto na galing pa sa iba't ibang lugar sa bansa ang dumagsa sa traslasyon dito sa lungsod. Ayon kay Monsignor Perseus Cabunok, Parish Priest ng Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City, nakikipagtulungan sila sa mga otoridad kasunod ng pagpapasabog noong December 3 sa misa sa loob ng gym ng MSU Marawi. Sabi ng Cagayan de Oro City Police, wala naman silang natatanggap na banta sa seguridad. Alas 7 ng gabi bukas, January 8, ililipat na ang imahen ng puon mula sa Nazareno Parish patungo sa St. Augustine Cathedral Church. Doon ay sasalubungin ito ng isang misa na susundan ng vigil hanggang hating gabi. Alas 5 ng umaga sa Martes, January 9, aarangkada ang traslasyon na inaasahang tatagal ng mahigit 2 oras. May mga isasara ding kalsada para sa traslasyon. Kining mga mamaligya ay mga vendors nagsinta o area or ilang gilayon o gikan din sa Nazareno Church at least 100 meters dili sila makatuol gito sa simbahan. Ang pahalik at pagpahid ng mga panyo sa imahen papayagan lang sa loob ng simbahan bago at pagkatapos ng traslasyon. Sa kasagsagan ng prosesyon, bawal din ang pagtatapon ng mga panyo sa mga ihos. Dili siya kay pwede pang ilabay ng t-shirt nga naiiho, naihos, na black na sa rin, pero apil na din Granada. Pagkakalag sa dinan ni Romeo, Alfredo, Concepcion, Gerardo o mga kauban. Pagkakalag sa dinan, Glenn Felix, Tomasa, Wilson, Cruz o mga kauban. Pagkakalag sa dinan, ayun kami. Magpapatupad ang simbahan ng one entrance at one exit policy sa mismong araw ng traslasyon ng puon. Samantala, asahan daw ang mahigpit at mabusising pag-check ng bawat deboto na papasok sa simbahan. Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV, One Mindanao. Mga kapuso, asahan po ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang, uulanin na ang Mindoro, Quezon Province, Camarines Norte at Palawan. Gayon din ang Surigao del Sur, Cagayan de Oro, Zamboanga Peninsula at General Santos. Sa hapon naman, makararanas ang pag-uulan sa Cotabato, Davao at Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila naman, inaasahan magiging maaliwalas ang panahon bukas. Sa mga susunod na araw, kabilang na sa Martes na araw ng traslasyon, maghanda sa posibilidad ng pagulan. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang amihan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Shearline o easterlies naman ang nakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa ikalawang sunod na linggo ngayong 2024, meron ulit rollback sa presyo ng petrolyo. Ayon po sa Uni-Oil, nasa 5 centavos hanggang 15 centavos per liter ang bawas sa presyo ng gasolina. Sa diesel naman, maaari raw na walang pagbabago sa presyo. Kung meron man, rollback na hanggang 10 centavos per liter ang aasahan. Bagong taon, bagong tsansa para kumita. Pwedeng inspirasyon ng ilang pamilya sa Batangas na produkto mula sa dagat ang pinakikinabangan. O kaya ang estudyante sa Ilocos Norte na naisip pagkakitaan ang isang gulay na hindi madalas pinapansin. Ang mga kwentong kabuhayan tinutukan ni Jonathan Andal.
Kahit inaayawan ng ilan, patok pa rin ang saluyot sa mga lutong Ilocano. Ang gulay na pansahog, binigyan ng bagong bihis, breading ng isang estudyante. Si mama po kasi noon, hala, saluyot na naman ulam natin. Ganun. So the idea nagpop sa akin noon. Then yun, bigla na lang, ay pwede pala to, very Ilocano. Ang kanyang apartment, mistulang factory ng saluyot chips. Simple man ang mga sangkap, inabot daw ng ilang buwan bago ma-perfect ang recipe nito. Tuloy-tuloy ka lang and gusto mo yung ginagawa mo, mayroon pong magbabago. Kung gaano kadali tumubo ang saluyot, ganun din daw kabilis tumubo sa kanyang negosyo. Nakabebenta siya ng 400 packs kada buwan. Ang kanyang mga reseller, kapwa niya estudyante. Bagoong ang naging kabuhayan ng isang pamilya sa Batangas City sa loob ng ilang henerasyon. Mula sa mayamang dagat ng lungsod, hinuhuli ang mga isdang dulong, dulis at tamak. Pinatutuyo bago timplahan. Matapos ang ilang araw sa tapayan, ang ibinurong sangkap na may halong sikap, pwede nang lantakan. Malaki pong tulong ito dahil ako po isang single mom. Malaki po akong naitulong nito para po sa aking anak. Sarap po siyang kaulam ng kanin, lalo na po kung may talong na nilabon. Sigurado po naman pag dito'y malinis ang bagoong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.